Itutuloy na nga po pala natin yung ginagawa po natin dito na ayusin po yung lalagyan po ng extra shock dahil nga naman nagkakabali na, kaya naman naisipan ng may-ari na ipaayos na sa atin at tuloy na rin sana i-realign. Kaya lang nga nung sinukat po natin harapan po at saka sa may likuran ay kunti lang naman po talaga yung diferensya po niya, kaya naman hindi na po natin siya i-realign. Ang gagawin na lang po natin dito ay ayusin doon po doon sa lalagyanan. So ang diferensya nga naman po pala niya dyan ay nasa 316 lang, so napaka late lang naman po yun kung ikukumpara po sa sinusukat po natin ng mga align dati. Kaya naman dito inayos na po natin dito yung lalagyan po ng, at dahil naman kung kukuhanan po natin yung buong video na kung paano natin siya inayos ay medyo mahaba, kaya naman dito ay magic na lang po natin siya kung paano natin siya kinabit. At pagkatapos nga po pala nating may lagay at may siayos po yung lalagyan po ng extra shock, pati na rin po yung connection sa may likod at sa may center guide ay kinapit na nga po pala natin. Yung inakala po natin na okay na. Pero nung ilalak na po natin itong upuan po ng motor ay hindi na po siya naglalak natin. At dito nga po pala ay napilitan na natin buksan itong mekanismo ng lock niya dito sa may upuan. Kaya naman dito ay tinitingnan po natin kung anong magagawa natin dyan. At nakita nga po natin na medyo maigpit na nga yung kable. Kaya naman napilitan na po tayo talagang bumili ng kable po niya para naman po mapalitan natin bago pa natin ibalik doon sa may-ari. So ito po yung yung inayos po natin bali ang nangyari po, anong ibalik po natin lahat yung lahat ng cover. Nung ilock na po natin yung upuan, hindi na po siya mag-lock. So, kinalkal po natin, tinignan po natin yung ito niya. Yan. So, may nakita naman tayong hindi para dito talaga yung spring lang siya na patulak. Ito kasi ang kailangan ng spring ito is katulad nito, pahatak. Ang nakalagay po kasi dito dati, patulak. Ngayon, hindi pa natin siya mapatino, hindi pa natin may mapagana ng maayos. Ngayon, tinanggal na nga po natin itong kanya. So, tinanggal po natin yung kable na papunta dun sa may ignition. So, ito na nga po talaga yung nakita natin. Ayan, na natunaw. So, iba kasi yung kable po nito, iba yung housing ng kable niya. Ito kasi mga housing ng kable ng mga iba, pabilog yung niya, yung nasa loob niya, kahit na mainitan po yan o matunaw man, hindi po maapektuhan yung loob. Kahit na maluto itong insulation na to, okay lang. Ito po kasi ang nangyari, iba po yung panang kable niya. Para din siyang nakabalot lang na kapag naluto at nawala na itong insulation na to, kumakapit na dun sa may kable dito sa may loob. Ayan. So, kumuha naman na tayo ng gagamitin natin para maayos natin. Para naman may balik natin sa may akin na goods. Ayun. So, ganun pa rin ang kalalabasan po nito. Maayos pa rin yung kalalabasan. Kukunin pa rin natin itong mga to niya. Ito pa rin yung kakabit po natin dito. Heavy duty pa rin po yung kable dahil ito pa rin original niyang kable. Yun pa rin yung gagamitin natin. At pagkatapos nga po pala natin may kabit yung kable, ito naman po inayos po natin. Itong spring niya po dito sa may lalim ay pinalitan na rin po natin ng mas maganda. At ikakabit na nga po pala natin para naman malaman na natin kung okay na po ba itong ginawa po natin. At dito nga po pala ay okay na po siya, kaya naman po ikakabit na po natin lahat ng mga balot po niya at i-ready na rin natin para naman just in case kunin na po ng may-ari ay okay na. Nung una nga po pala ay flat black po yung ginamit po nating pang pintura po dyan, kaya lang po ang pangit pong tingnan, kaya naman po bumili ulit tayo ng silver at yun po ang pinintura po natin, kaya nga nagmukha na po siyang bago. At ito na nga po pala talaga yung itsura niya at saka kung paano na po siya mag-function.